Narito na ang pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Transport strike ng Piston at Manibela. Hindi paramdam, 400 rescue vehicles nakaantabay ayon sa MMDA. E-bike, e-trike, bawal na sa national roads pero paninikit sa Miyerkules pa sisimulan. Dating Governor Chavit Singson, dinoble ang donasyon sa MMDA matapos mahuli sa EDSA busway. Sa MBC TV correspondents, 10 arestado sa ni-raid na drug den sa Orani, Bataan. Sa MBC TV Sports, Onic PH, tinapos ang 7-game win streak ng AP Bren, nakuha ang top spot. At sa Showbiz Spotted, K-pop group Eunice, na kinabibilangan ng 3 Pinoy, all set na sa kanilang first ever fansign event sa Cebu at Maynila. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, wala pang namomonitor na epekto sa pampublikong transportasyon ang Metropolitan Manila Development Authority. Kaugnay ng isinasagawang tigil pasada ngayon ng mga miyembro ng Piston at Manibela. Sa katunayan, ayon sa MMDA, sa pamamagitan ni Chairman Attorney Don Artes, nakakausap nilang ibang sumama sa transport strike na nagsabi umanong babiyahe pa sila bago magkilos protesta. Patunay umano ito ni Artes na mga miyembro ng naturang mga grupo ang unang apektado ng kanilang ginagawang welga. Nakatambay naman ang higit 400 rescue vehicles ng MMDA na wala pang nagagamit o nade-deploy hanggang alas 9 ng umaga. Ating pong regulasyon ay single dispatch po tayo. Lahat po ng kautusan regarding pagdala ng libreng sakay ay manggagaling lang sa MMDA dahil nga po ayaw natin na itong libreng sakay ay makaagaw ng mga hindi sumama sa tigil pasada. Simula ngayong araw, bawal na sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila ang mga e-bike at e-trike. Gayunpaman, sa Miyerkules pa sisimula ng paninikit sa mga mahuhuling pasaway na motorista. Paglilinaw ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes, pansamantala silang magluluwag para ipaalam sa publiko ang implementasyon ng bagong mandato at bilang konsiderasyon na rin sa malawakang transport strike. Ang Manibela at Piston hanggang bukas. Narito ang report. Hindi muna maninikit ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga e-bike at e-trike riders na dadaan sa mga national roads sa loob ng 2 araw. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, ito ay bilang konsiderasyon sa mga posibleng maapektuhan ng tigil pasada ng mga grupong Piston at Manibela. Bukod dito, ilalaan na lamang umano ng MMDA ang 2 araw para sa information dissemination, partikular na sa paninita sa mga lalabag sa polisiya. Pero nilinaw ni Artes na walang magiging pagbabago o special operation sa kanilang hanay pagsapit ng Miyerkules. Regular deployment po natin ang ating pa rin po patutupad. Meron naman po tayong presence sa mga major roads kung saan sila pinagbabawal. So pag nakita po sila ng enforcers natin dyan sa mga lugar na yan, sila po ay huhulihin. It's just that ngayon at bukas hindi muna po magtitikit. By Wednesday, magtitikit na po tayo. Una nang ibinalita ng MMDA na pagmumultahin nito ng 200 at 500 piso ang mga mahuhuling pasaway na light bicycle at tricycle riders sa mga pangunahing lansangan habang hatake naman ang gamit nilang sasakyan oras na wala silang maipakitang lisensya. Kabilang naman sa mga exempted sa polisiya ay ang mga e-bike at e-trike na tatawid lamang ng kalsada, maging ang mga pedal assist e-bike na dadaan sa mga designated bicycle lane gaya ng EDSA. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino.
Kaugnay niyan, sinita ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang ilang tricycle at e-bike na nahuling dumaan sa National Road. Ito'y kasunod ng implementasyon ng kautusan mula sa Metro Manila Development Authority o MMDA na nagbabawal sa mga maliliit na sasakyan tulad ng e-trikes at e-bikes na dumaan sa mga pangunahing kalsada sa bansa. Magbabalita si Boy Gonzales. Sinimulan na ng Manila Local Government Unit ang panghuhuli sa mga e-bike, e-trike, iba pang mga electric motor vehicles at tricycle na dumadaan sa National Road. Ikinasa ng Manila Traffic and Parking Bureau ang operasyon sa mga National Road sa bahagi ng Top Avenue, kanto ng UN Avenue, dahil nasampulan ng ilang mga e-trike at mga tricycle na napadaan sa nabanggit na kalsada. Maging sa Quezon Boulevard, Quiapo ay nasa 9 na tricycle, e-trike ang nasita at hinatak. Karamihan sa kanila'y walang kaukulang dokumento o permit, habang ang iba ay walang lisensya. May isa ring sa mga tricycle ang hinuli na may sakay na 6 na pasahero, nakabilang ang 4 na babae kung saan 2 sa kanila ay may bit-bit pang bata. Nasa higit 10 e-trike naman ang natikitan dahil sa pagdaan sa National Road kahit pa may mga hawak silang lisensya at permit mula sa lokal na pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, nakakalat ng pambansang pulisya sa mga lugar na pagdarausan ng kilos protesta ang ilang transport group sa Kamanava area. Ito ang tugon ng gobyerno matapos muling magkasa ng 2 araw na tigil pasada ang mga grupong Piston at Manibela bilang protesta sa extension o sa non-extension ng consolidation deadline sa ilalim ng POV Modernization Program sa katapusan ng Abril. Arito ang ulat ni Edwin Duque. Umabot sa 455 augmentation ng PNP sa Buga, Kamanava ang nakapwesto sa iba't ibang lugar sa araw na ito. Ayon kay PNP Director General Rosalito Gapas, 100 mula sa Anti-Riot Police ng Northern Police District ang nakapwesto ngayon sa Monumento Circle. Di pa kasama rito ang persa ng Kalukan na Police at ang SWAT. Sinabi ni Police Colonel Ruben Lacuesta, hindi pa intulutan na makapag-rally ang alinmang grupo sa monumento kapag walang may pakitang permit para mag-rally sa lugar. Nagtangkang mag-rally ang grupong Manibela at Piston sa paanan ng dambana ni Gat Andres Bonifacio kanina. Pero hindi ito pinaporma ng PNP dahil sila ang pumesto sa lugar kung saan dapat napipesto ang 2 grupo ng jeep. 2 araw mano na magbabantay ang persa ng Northern Police District sa iba't ibang lugar sa Kamanava upang matiyak ang seguridad ng mga mananakay, maging ng mga pumapasadang jeep na di naman sumama sa tigil pasada mula sa araw na ito. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo, Pilipino. Binalaan ng Philippine National Police ang mga manghaharas ng mga tsoper na ayaw makiisa sa transport strike ng grupong Manibela at Piston. Ang mga detalye sa balitang yan ihahatid ni Val Gonzales. Huwag mamilit na mga ayaw sumali o makiisa sa transport strike. Itong pakiusap at babala ng Philippine National Police sa mga nagsasagawa ng tigil pasada na inumpisahan ngayong araw. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo, ayaw nilang humantong sa arestuhan ang pagpapahayag ng saloobin ng mga tsuper dahil bahagi nila ito ng demokratikong proseso. Dahil dito'y muling tiniyak ng PNP na nakahandang kanilang mga tauhan para umalalay sa tigil pasada ng grupong Piston at Manibela. Dito sa Metro Manila ay nag-deploy ang pambansang pulisya ng nasa 6,000 bilang ng mga pulis para mga siwa sa seguridad. Hanggang sa mga oras na ito ay mapayapang tigil pasada ng ilang transport group at halos wala din namang epekto sa mga kalsada ang isinasagawang transport strike na naglalayong tutulan ang April 30 deadline para sa franchise consolidation na bahagi ng POV Modernization Program ng pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo, Pilipino. Ipatutupad naman ng mga kumpanya ng langis ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Sa magkakaiwalay na abiso ng oil firms, 95 sentimos ang itataas ng kada litro ng diesel habang 40 sentimos naman sa gasolina. At
Nagmamahal naman ng 85 sentimos ang kada litro ng kerosene. Sinabi ng Department of Energy na ito'y bunsod ng lumalalang kaguluhan sa Gaza Strip at ang tapyas produksyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries o ng OPEC. Sa mundo ng esports, tinuldukan ng esports team na Onyx Philippines ang 7-game win streak ng defending champions AP Bren para makuha ang top spot sa second round ng MPL Philippines Season 13. Ang buong detalye ay hatid sa atin ni Millie Borja. It's Onyx time! Tinapos ng Onyx Philippines ang 7-game win streak ng defending champions AP Bren sa last game ng first round para sa MPL Philippines Season 13. Inihain ng Sonic sa bisang una nitong pagkatalo sa kasalukuyang season after a 2-0 sweep sa Day 2 ng Week 4. Sa kabila ng early game objective ng AP Bren sa Game 2, nakuha naman ng Hedgehogs ang kontrol pagtungtong ng 15 minutes sa pangunguna ni Grant Juan Calriapillas, collecting 6 kills and 2 dimes. At sa Day 3 ng Week 4, dito na tuluyang nasecure ng Onyx ang top spot matapos makuha ang ikapito nitong win streak kontra Echo in a sweeping 2-0 victory. Hindi nakapalagang Orcas sa 23-minute Game 1 with Prince Super Prince Martinez Louis dealing 5 kills and 8 assists. At sa Game 2, naging sapat ang early to mid-game spike ng Onyx para patumbahin ang tanging esports team na tumalo sa kanila sa first round. At dahil sa panalong ito, na-dethrone ng Hedgehogs ang AP Bren sa top spot ng regular season with 7-1 record, habang nasa pangatlong spot pa rin ang Echo down by 5-3. Narito ang buong resulta ng naging laro para sa Week 4 ng MPL Philippines Season 13. At narito naman ang bakbakang dapat abangan sa Week 5. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Narito mga balitang dapat niyong abangan. Dating Governor Chavit Singson dinoble ang donasyon sa MMDA matapos mahuli sa EDSA busway. 200,000 pesos tinanggap na. LTFRB iginiit na may kapangyarihang bumawi ng prangkisa. Sa MBC TV Sports, FEU, na-secure ang huling spot sa Final Four ng Season 86 UAAP Women's Volleyball Tournament. At sa Showbiz Spotted, K-pop group Eunice na kinabibilangan ng 3 Pinoy all set na sa kanilang first ever fansign event sa Cebu at Manila. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Dinoble ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang donasyon sa Metropolitan Manila Development Authority matapos siyang mahuli sa EDSA busway. Ito'y matapos ang unang mapamalitang nagbigay o magbibigay ng 100,000 piso ang dating opisyal sa ahensya bilang pagkilala sa tapang at dedikasyon ng MMDA Strike Force members na humuli sa kanya dahil sa iligal na pagdaan sa EDSA carousel. Ang buong detalye alamin sa report na ito. Dinoble ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang pangakong donasyon sa Metropolitan Manila Development Authority matapos siyang mahuling dumaan sa EDSA busway. Mula sa unang ipinamalitang 100,000 piso, ginawang 200,000 pesos ng dating opisyal ang perang ibinigay sa ahensya. Mismong si MMDA Chairman Attorney Don Artes sa tumanggap ng cash sa harap ng mga tauhan ng MMDA sa gitna ng flag raising ceremony Lunes na umaga. Pero paglilinaw ni Artes, reresibuhang donasyon ng pera dahil hindi maaring tumanggap ng pabuya mga tauhan ng gobyerno batay sa umiiral na batas. Personal namang nag-I am sorry si Singson sa mga tauhan ng MMDA matapos matikita ng driver ng kanyang customized armored vehicle noong nakaraang linggo. Papasalamat ako kay Chairman na pinagbigyan ako na mapupunta rito at nakiusap na gusto kong personal na humingi ng apology sa mga nanghuli sa akin at hindi dapat gayahin maski kanino. Sa hiwalay na panayam ng DZRH, ipinaliwanag ng dating opisyal na natuwa siya sa walang takot na pagharang sa kanila ng MMDA Strike Force, kaiba umano sa ilang opisyal na nagtatago sa batas kapag nahuli sa kalsada. Nag-apologize ako para ipakita natin na nobody is above the law.
At maski na may rason kami dahil nakahinto, walang bakot eh. Nag-overtake yung driver ko. At maski na gano'n, kasalanan namin ako. Hindi ko dinay. Hindi kagaya mga iba na tumatakbo, nagtatago. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Susubukang kausapin ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Singson, sisikapin niyang pumagitna sa dalawa upang matigil na ang kanilang bangayan at magkaayos na rin. Ginawa ni Singson ang pahayag kasunod ng mga tirada ni dating Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos gaya ng pagtawag sa kasalukuyang Pangulo na cry baby at iba pa. Ang dating Ilocos Sur Governor ay kilalang malapit kina dating Pangulong Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Oo, yun nga iniisip ko. Ngayon, bago dating, subukan kong kausapin. Ayusin yan, hindi dapat dapat magtulungan tayo lahat. Hindi tinuturing na kaaway ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Presidente Rodrigo Duterte. Ito'y sa kabila ng seri ng patutsadahan at di pagkakasundo ng dalawang kampo na muling tumindi matapos maungkat ang aligasyon ng di umano'y gentleman's agreement sa pagitan ng dating Presidente at Chinese President Xi Jinping. Narito ang ulat. Nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya itinuturing na kaaway sa politika si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang isinagot ng Pangulo matapos hinga ng komento sa mga naging pahayag ni Duterte na nagsabing sila raw ay magiging magkatunggali sa politika. Ito'y matapos suspindihin ng Office of the President si Davao del Norte Governor Edwin Jobahib dahil sa umano'y grave abuse of authority at oppression na siya namang dinipensahan ng dating Presidente. Matatandang ilang patama kay Pangulong Marcos ang binitiwan ni Duterte at noong unay nagkaroon pa ng palitan ng mga akusasyon sa pagitan ng dalawa. Samantala, positibo naman ang sagot ng Pangulo nang tanungin kung payag itong makapag-usap sila ni Duterte upang talakayin ang umano'y gentleman's agreement nila ni Chinese President Xi Jinping. Paliwanag ni Pangulong Marcos, ibigay lamang daw sa kanya ang mga dokumento rito at kanya itong pag-aaralan. Git pa ng Pangulo, sa kanya mismo dapat ipadala ang mga dokumento sa gentleman's agreement at hindi sa Department of Justice, Department of Foreign Affairs o sa kahit ano pang kagawaran. Naniniwala ang Pangulo na mayroong secret agreement na nangyari sa pagitan ng Pilipinas at China sa ilalim ng Duterte administration. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Hinamon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang local jeepney manufacturing company na Francisco Motors na magpakita muna ng kanilang modelo ng modern jeep. Babalita si Nicole Lopez. Hinamon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang jeepney maker na Francisco Motors na magpakita muna ng modelo bago mag-alok ng libreng jeep. Ito ang naging paliwanag ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III ukol sa tinukoy nilang technicalities kung bakit tinablan nila ang alok na libreng jeep ng Francisco Motors. Bukod sa libreng sakay, sinabi rin anya ni Elmer Francisco ng Francisco Motors nang bibigay pa ito ng unli rides, bagay na sinita rin ng LTFRB. Paliwanag naman ni Guadis, hindi naman pwedeng basta magdikta ng unli rides ang Francisco Motors dahil may umiiral na fare matrix sa mga rutang dinaraanan ng mga jeep. Wala naman kami nakikitang Francisco Motors sa Kalipon itong mga nakaraang taon. Sana siya. Ipakita mo na siya sanang isa, dalawang modelo na ipakita niya sa mga gustong pumili. Wala naman po. And number 2, gusto niyang baybayin ang isang ruta. Pero meron naman pong mga bumabaybay na mga sasakyan po riyan. Paano namin ibibigay sa kanya? Mamamatay yung mga existing jeepneys on those routes. Kaya hindi pwede kong sabihin niya na, oy, akin na yung Espanya Quiapo, ay meron na akong bumabaybay dyan. At saka sabi niya, only ride. May fixed na fare matrix po dyan. Paano naman po yung mga nandyan ng mga jeepney, mga kapatid din ho natin sa industriya? Papatayin mo ba sila? Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa
gitna pa rin ang usapin sa consolidation ng POV Modernization Program, iginiit ng LTFRB ang kanilang kapangyarihang bumawi ng prangkisa. Ang mga detalye alamin sa report ni Aliyah Ikatlo. Binigyang diin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na may kapangyarihan silang tanggalan ng prangkisa ang mga unconsolidated jeepney sa pagtatapos ng April 30 deadline. Ito ang paglilinaw ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III sa DZRH matapos igiit ni Piston National President Modi Floranda na ang Kongreso lang ang pwedeng gumawa nito dahil ito ang nagbigay sa kanila ng prangkisa. Sabi pa ni Chairman Guadis, alinsunod sa Executive Order 202, may kapangyarihan ng LTFRB na sabihin kung paano gagamitin ang prangkisa. At kung hindi anya ito gagamitin ng naaayon sa pulisiya, ay pwede nila itong suspendihin o tanggalin. Totoo na ang Kongreso po ang pwedeng magbigay ng prangkisa. Okay. Pero nakasaad din po sa batas natin, Executive Order 202, na ang LTFRB po ay mayroon hong kapangyarihan din po na sabihin kung paano po yung pag-exercise ng prangkisa na yan. Unang sinabi sa DZRH ni Floranda na may karapatan pa rin silang bumiyahe sa mga lansangan kahit hindi makapag-consolidate dahil mismong Kongreso na anya ang nagsabi na walang kapangyarihan ng DOTR at LTFRB na tanggalan sila ng prangkisa. Ayon naman sa DOTR, ang jeepney units ng mga operator at tsuper na hindi susunod sa mandatory consolidation ay ituturing ng kolorum simula sa Mayo 1. Para sa MBC TV Network News, ito si Aliyah Ikatlo, Sama-sama Tayo, Pilipino. Inilunsad ng Department of Energy ang Energy Sector Emergency Operations System at Mobile Energy System. Ayon kay DOE Secretary Rafael Lotilla, makatutulong ang panibagong sistema upang matiyak na magkakaroon ng sapat na supply ng kuryente ang publiko sa panahon ng krisis at kalamidad. Pakinggan natin ang report ni Leth Narciso. Masisiguro na ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo at operasyon ng pamahalaan sa panahon ng kalamidad. Ito'y kasunod ng inilunsad na Energy Sector Emergency Operations System at Mobile Energy System ng Department of Energy. Ayon kay DOE Secretary Rafael Lotilla, layo ng proyekto na maagap na matugunan ang pangailangan sa supply ng kuryente sa panahon ng krisis at kalamidad. This innovative system represents a paradigm shift in how we will generate and distribute energy in times of crisis wherever it is most needed. From calamity-stricken areas to off-grid communities, this addresses energy access in remote communities and strengthens resilience building during natural disasters. It will provide clean and reliable energy through the renewable energy sources. Sabi ni Lotilla, 2 sa 8 mobile energy system units ay naka-standby na sa DOE para sa Energy Sector Emergency Operations Center habang ang iba ay ikakalat sa iba't ibang ahensya mula Hunyo hanggang Agosto. Ipinaliwanag ng kalihim na ang bawat unit ay mayroong 50 kWh battery storage na kapag fully charged ay kayang magpagana ng 2 TV, 2 aircon, 10 ilaw, 4 na computers, 5 phone chargers, 5 electric fan at 5 modem. Nakatakdang sumailalim sa pilot run ang mobile energy system units sa mga bayan ng Santa Ana at Lalo, Cagayan na madalas daanan ng bagyo. Binanggit ni Secretary Lotilla na ang mga proyektong ito ay bahagi ng $34 million Energy Secure Philippines activities sa pagtutulungan ng DOE at USAID. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, Sama-sama Tayo, Pilipino. Easterlies pa rin ang magdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa buong bansa. Aliban na lamang sa mataas na tsansa ng pulong-pulong pagulan sa Eastern Visayas at Mindanao, lalo na sa bahagi ng Caraga at Davao Region. Dito naman sa Luzon at Metro Manila, asahang mas titindi pang init na mararamdaman sa mga susunod na araw. Kahapon, naitala sa Tuguegarao sa Cagayan ang current record high na temperatura ngayong taon na umabot sa 39 degrees Celsius. Samantala, iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin sa Dagupan City, Pangasinan kung saan tinatayang papalo sa napakainit
na 45 degrees Celsius ang heat index ngayong Lunes. Batay naman sa pinakahuling pagtaya ng Pag-asa, mababa pa rin ang tsansang may pumasok na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan ng linggo. At para sa ating balitang entertainment, rookie K-pop girl group na Eunice na kinabibilangan ng 3 Pinoy Pride Talents all set na sa kanilang kauna-unahang fansign event sa Cebu at Manila. Mga detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Matapos mag-debut last March ang 8-member K-pop girl group na Eunice sa ilalim ng FNF Entertainment, all set na ang grupo para sa kanilang kauna-unahang fansign event sa bansa next month. Ang Eunice na binubuo ng 3 Pinoy Pride Talents na sina Alicia Parmisano, Jelly Danka at Filipino-Korean na si Yeonju kasama sina Yuna, Kotoko, Sewon, Yuna at Nana pasasahin ng fans sa kanilang fansign Philippine Tour na gaganapin sa May 4 sa Ayala Center, Cebu. Habang May 5 naman sa Metro 10 Convention Center para sa kanilang Manila fans. Batay sa anunsyo ng CDM Entertainment nitong April 12, nagsimula ang album selling na magsisilbing access sa event. Ang isang set ng We Eunice ay naglalaman ng 4 albums at may perks gaya ng high touch and 1 raffle entry for fan sign slots, group photo op and signed items. Bisitahin lamang official social media accounts at website ng CDM Entertainment para sa iba pang detalye. Ang Eunice ay nabuo sa ilalim ng reality survival show na Universe Ticket sa South Korea. Ang kanilang first mini-album ay binubuo ng mga kantang What You Need, Dream of Girls, Butterfly's Dream, Dopamine, and of course their debut song Superwoman. Just me. I have power, I'll take you under 난 쫓아내 전부 모르니 있으면 baby 보여줘 who I am. I have power. Speaking of Superwoman, kailan lang pinusuan din ng fans ang dance collab ng Eunice member na si Alicia kasama ang kanyang pinsan na si Marcos na siya namang youngest member ng all-Filipino global pop group Horizon. Habang noong nakaraang linggo lang, naglabas ang Eunice members sa sina Jelly, Alicia at Sewon ng kanilang cover ng trending song na Pantropiko ng P-pop group Beanie. Para sa MBC TV Network News, ito po ang iyong Showbiz Angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat nyo pang abangan. Agarang pagbabalik sa dating school calendar dahil sa matinding init ng panahon, hindi basta-basta may patutupad ayon sa House Basic Education Committee. 10 arestado sa ni-raid drug den sa Orani sa Bataan. Sa MBC TV Sports FEU, na-secure ang huling spot sa Final Four ng UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. At sa TNVS, mga estudyanteng nag-aaral habang tanawang Mayon Volcano nagpawaw sa mga netizen. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pwedeng basta-basta ipatupad ang agarang pagbabalik ng school calendar mula Hunyo hanggang Marso dahil sa sobrang init ng panahon. Paliwanag ng chairman ng House Committee on Basic Education na si Roman Romulo, masyado itong dikit kaya mawawala ng pahinga mga guro at mga mag-aaral, lalo't sa Mayo pa magtatapos ang kasalukuyang school year. Narito ang ulat ni Milky Regunan. Masyadong dikit at wala na magiging pahinga ang mga guro at mag-aaral kung agad nang ibabalik ang school calendar sa June to March dahil sa sobrang init ng panahon. Ito ang paliwanag ni Pasig Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education. Sa mga panawagan na sa tindi ng init, wag nang hintayin na sa school year 2026-2027 pa ma-implement ang pag-revert sa school calendar. Sa panayam ng isyong pambayan, sinabi ni Romulo, Mayo magtatapos ang klase kaya posibleng magdaos agad ng pasok sa Hunyo. Ayon kay Romulo, di tulad ng mga empleyado ng gobyerno, hindi entitled ng vacation at sick leave ang mga public school teacher kaya ang 2 buwan na school vacation ang kanilang sinasamantala para makapagpahinga. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education. Kaya talagang yung practical na rason ay kailangan talaga ng break ng teachers, kailangan din ng estudyante at talagang masyadong malapit po, May ending, June mag-start ka agad. Kawawa po ang teachers at saka yung mga mag-aaral natin.
Sabi ni Romulo, sa ngayon ipapaubaya sa mga school superintendents at principals ang pagkansela ng klase sa ordinasyon ng mga lokal na pamahalaan. Dagdag pa ni Romulo, dapat i-update ang module ng distance learning bilang alternatibong paraan ng pagtuturo na ginawa noong kasagsagan ng pandemya. Ito ay kumangailangan pa rin ng madalas na class suspension dahil sa matinding init ng panahon. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Dapat tiyakin ng gobyerno ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers sa Middle East. Sa gitna ng kaguluhan sa Israel, ito ang panawagan ng Senator Francis Tolentino sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers kasunod ng revenge airstrikes ng bansang Iran sa Israel na pinaniniwala ang nag-ugat sa umano'y pambobomba naman ng Holy Land sa Iranian Embassy sa Syria noong 1 ng Abril. Ang buong detalye alamin sa report ni Raymond Dadpas. Nanawagan si Senador Francis Tolentino sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na tiyakin ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers sa Middle East kasunod ng pag-atake ng Iran sa Israel. Prioridad dapat sa ngayon ay ang mga OFWs na nasa Israel na nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Mahalagang matiyak ang kaligtasan ng mga ito at kung kinakailangan ay ma-repatriate na agad upang maiwasan na may mawalang buhay kapag lumala pa ang sitwasyon doon. Tiwala si Tolentino sa kakayahan ng Department of Foreign Affairs at DMW dahil tiyak na may nakahanda ng mga itong contingency plans para sa ating mga kababayan na naiipit sa gera sa mga dayuhang bansa. Giit ng senador, tiyakin ang bilang ng mga OFW at mga permanent residents sa bawat bansa sa Middle East. I-assess kung gaano kadelikado ang kanilang lugar at kung anong aksyon ang maaring gawin kapag naapektuhan sila ng kaguluhan sa Israel. Batay sa record ng Department of Foreign Affairs noong 2020, mahigit kumulang nasa 2.2 million na mga overseas Filipinos ang nasa 16 na bansa sa Middle East. Pinakamarami sa Saudi Arabia na mahigit 865,000, sa United Arab Emirates mahigit 648,000, sa Kuwait at Qatar ay mahigit 241,000, samantalang sa Bahrain mahigit 55,000, sa Oman mahigit 52,000, sa Jordan mahigit 40,000, sa Lebanon mahigit 33,000 at sa Israel ay mahigit na 29,000 OFWs. At meron din tayong mga kababayan na nasa Egypt, Libya, Iraq, Iran, Syria, Palestine at sa Yemen. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas. Sama-sama tayo, Pilipino. Kaugnay niyan, lubhang nababahala ang Department of Foreign Affairs o DFA sa tumitinding tensyon sa pagitan ng mga bansang Israel at Iran. Ang kanilang pahayag, alamin sa ulat ni Arnold Herrera. Nagpahayag ng pagkabahala ang Department of Foreign Affairs kaugnay sa panibagong tensyon sa pagitan ng bansang Israel at Iran. Sa isang maikling pahayag, hinimok nito ang dalawang bansa mula sa Middle East na sumunod sa international law at piliin ang mas mapayapang pamamaraan ng pagresolba ng anumang hindi pagkakaintindihan. Ito ay kasunod ng drone at missile attacks ng Iran sa Israel kahapon na pinaniniwala ang pagganti matapos umunang bombahin ng Israel ang Iranian Embassy sa Damascus, Syria noong April 1. Bagay na ikinamatay ng 7 opisyal, kabilang na ang isang elite commander. Bagamat hindi inaasahan, tinatayang nasa 79% ng mga airstrikes ang matagumpay na na-intercept ng Israel at ng mga kakampi nito, kaya walang naitalang matinding pinsala ang naturang pag-atake. Samantala, sa isang joint statement, kinondena rin ng G7 ang pag-atake ng Iran na pinaniniwala ang mas magpapatindi lamang ng tensyon sa masalimuot ng sitwasyon sa Middle East. Ang G7 ay kinabibilangan ng mga bansang Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, Estados Unidos at maging ng European Union. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Arestado ang 10 katao sa ni-raid na drug den sa Orani, Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa mga probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng PNP ang isang drug den at matagumpay na naaresto ang 10 individual sa Barangay Pantalan Luma, Orani, Bataan. Umabot sa mahigit sa 170,000 piso na halaga ng droga ang nakumpiska sa mga naarestong individual sa nabanggit na lugar. Aminado naman ang barangay chairman sa lugar na si Barangay Chairman Ramil Santos na nagiging pugad na umano ng mga gumagamit ng droga at nagiging tiyanggi ang kanilang barangay. Dagdag pa ni Barangay Chairman, hindi siya umano nagkulang ng paalaala sa mga sospek dahil sa pinagkakausapan niya ang mga ito na magsitigil na sa kanilang masamang bisyo sa droga. Ang mga sospek ay binasa ng kanilang mga karapatan saka dinala sa Orani PNP Station kasama ang mga nakumpiskang mga ebidensya at ngayong Lunes ay nakatakdang sumailalim sa inquest proceeding ang mga nadakip sa Provincial Prosecutor Office para sa kukulang kaso na ipapataw sa mga ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino! Patay ang isang matandang babae sa nangyaring sunog sa Hacienda Garazon, Barangay San Jose, Maragtas, bayan ng Binalbagan, Negros Occidental. Ang namatay kinilala na si Salome Del Frado, 76 years old, habang sugatan din si Oscar Mission, 52 anyos, pawang mga residente ng nasabing lugar. Ayon kay Fire Officer 2 Joseph Salarda ng Bureau of Fire Protection, sa nasabing bayan na umano'y nagmula sa kusina ng kabilang bahay ang nasabing sunog. Dagdag pa ni Salarda, walang kasama ang biktima nang nangyari ang nasabing sunog. 4 na kabayan ang nasunog at 600,000 pesos ang pinsala sa nangyari o sa ari-arian ng mga biktima. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagmulan ng nasabing sunog. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao City. Inihatid ng Eastern Mindanao Command o ESTMINCOM sa pakikipag-ugnayan sa Tactical Operation Group 11 o TOG 11 ng Tactical Operation Wing Eastern Mindanao ang labi ng miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG na namatay sa isang engkwentro laban sa kasundaluhan. Ang labi ni Kaliska Dominica Peralta, na kilala rin bilang Rika at Tumboy, ang political officer ng Weakening Guerrilla Front 57 Southern Mindanao Regional Committee o SMRC, ay dinala sa pamagitan ng Philippine Air Force C-130 aircraft bilang paggalang sa kahilingan ng kanyang ina sa sandatahang lakas ng Pilipinas upang dalhin ang mga labi sa kanilang bayan sa Muntinlupa City para sa pagluluksa. Matatandaan na isang engkwentro ang nangyari sa pagitan ng tropa ng 48th Infantry Battalion at mga remnants ng WGF-57 SMRC sa Sitio Sunny Day, Purok 8, Camp 9, Barangay Butong, Quezon Bukidnon noong Abril 10, 2024 ang humantong sa malagim na pagkamatay ni Peralta. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Nasa kustodiya ngayon ng Aguilar Police Station ang top most wanted person na isang 38 anyos na binata, magsasaka-residente ng barangay Niño Aguilar, matapos itong maaresto alas 7 ng umaga sa kanilang barangay. Sa ulat ni Aguilar Chief of Police Major Mark Ryan Taminaya, ang pagkadakip sa suspect ay sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng First Judicial Region Branch 37 Lingayen na may petsang June 9, 2021 sa kasong illegal possession of firearms loaded with ammunition, kung saan ay walang piyansang ang pinagkalubang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa kanya hinihintay na lamang ng mga otoridad ang commitment order ng hukuman upang mailipat ang suspect sa provincial jail sa bayan ng Lingayen. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Napasana all ang mga netizen, lalo na ang mga Gen Z, sa time-lapse video ng isang architecture student kung saan mapapanood ang kanilang study time o ika nga all-nighter. Ang mga estudyante kasi hindi nag-aaral sa isang classroom o library, kundi sa roof deck kung saan tanaw ang breathtaking view ng Mayon Volcano. Silipin ang paglitaw ng ganda ng Bulkang Mayon kasabay ng pagsikat ng araw sa trending report na ito.
Hindi lamang basta ito time-lapse video ng magkakaibigan mula Legazpi, Albay dahil kasabay ng kanilang pag-aaral at pagsikat ng araw ay bumungad sa kanila ang breathtaking view ng Mayon Volcano. Talaga nga namang kakaiba at relaxing ang setting kung saan nag-aaral ang mga estudyanteng ito dahil ang kanilang all-nighter o ang terminong ginagamit ng kabataan ngayon para sa pag-aaral hanggang hating gabi ay ginawa sa isang roof deck. Kaya naman sa pagsikat ng araw ay masisilayan din ang napakagandang view ng Mayon Volcano. Ito ang time-lapse video na kuha ng 5th year architecture student na si Franklin Tardesilia na kasama ang kanyang mga kaibigan sa paggawa ng kanilang thesis. Ayon sa kanya, malaki ang naitutulong ng Mount Mayon sa kanilang pag-aaral dahil sila raw ay mas namomotivate kapag nakikita nila ang magandang tanawin ito. Kapag din daw natatanaw nila ang magayon na view ng Mount Mayon ay kahit papaano'y nakakapagpahinga sila. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 1 million views ang video na ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng volleyball, kompleto na ang 4 na team na magtatapatan sa semifinals ng UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Nakuha na ng FEU ang huling spot matapos talunin ng top-seeded na UST sa isang 5-set thriller. Para sa naging takbo ng laro, magbabalik si Mili Borja. Final 4 secured ng FEU Lady Tamaraws, kasunod ng isang 5-set thriller sa laban nito kontra UST Golden Tigresses sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. The first set ended with FEU down by 19-25, pero agad itong bumawi sa second with 25-19. Pero pagdating ng third, muling tumunggo ng top-seeded UST with close 21-25. Na siyang binawian muli ng 25-20 from the Moraita squad. At sa deciding 5th set, dito na tinapos ng FEU ang laban at 15-10. Pinangunahan ni Faida Bangkanke ang FEU with 21 points on 15 attacks, 4 blocks and a service ace. Habang nakapagtala naman ang middle blocker na si Jean Asis ng 16 markers at 9 points naman mula kay Chen Tagaod. Dahil sa panalong ito, kumpleto na ang Final 4 ng Women's Volleyball Tournament with UST and NU both with 10-2 record. Defending champions DLSU with 9-2 and FEU with 7-4. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito po si Edniel Parrosa. At ito naman si Pamela Adriano. Magkita-kita po tayo muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.